Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa announcement ni Paolo Avellino at sa kanya pong pinagtapat tungkol sa kanilang dalawa ni Chinita Princess na mainit ngayong pinag-uusapan sa social media mga kakimpaw. Kaya hindi po natin yung palalagpasin. Aalamin din po natin yan at pag-uusapan ngayong gabi. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So welcome back po again sa ating channel mga kakibi at tumako tayo ngayon sa pagbabasa ng comment ng ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pag-support at pagtutok sa ating pong mga balita. So, ang comment na napili natin ngayong gabi ay mula po kay Miss Norma Cole. Magandang evening po sa inyo. Sabi niya rito, grabe Gandara, daming blessings ang dumating kay Kim. Happy and proud kami sa iyo, Kim and Paolo. Congratulations! Ano basher? May papalag? Nakita nyo na ang swerte ng Kipi dahil sa kabaitan ng dalawa. O ano kayo? Bayaran lang ng piso, parang ginugutom mong tiyan. Ayan, umaasa nga mga kakimpaw sa siguro ayuda ng kabila. Kaya panay po ang batikos kina Kim and Paolo. Anyway, sa kabila po ng lahat ng yan, may kapalit naman ang mga batikos, panglang mamaliit at panghihila nila kina Kim and Paolo. Tulad na lang nung talagang dinuro po ng husto si Kim Chiu. Diba? Tingnan niyo ang kapalit. May MMFF entry. Silang dalawa ni Kimi. And silang dalawa ni Paolo. Tapos, etong sagutan nila ni Vice, biglang naman si Kim nominated para po sa Best Global Artist, di ba? Sunod-sunod yung mga swerte nila Kim and Paolo Avellino, bagay na hindi po makakamtan ng mga bashers sa bawat pagsubok, mga kakimpaw, ay mayroon pong magandang kapalit, mga kakipi. So sa halip na mapabagsak nila sina Kim and Paolo, baliktad po ata ang nangyayari. Dahil ang nangyayari ay mas lalo lamang pong umangat ang career ng Kimpaw. Araw-araw nga po, Kimpaw na lang ang balita. Araw-araw na lang Kimpaw po ang trending. And si Kim and Paolo na lang parati po ang mayroong award. Si Kim and Paolo na lang po ang parating mayroon pong proyekto. Nalala ko na naman yung minsan sinabing, Kimpaw na naman. Kimpaw na lang ba ang artista? Hindi naman daw bigyan ng pagkakataon yung iba. Bakit Kimpaw na naman daw? Favoritism. Pero ayun na nga, ang tanong din naming lahat. Kimpaw na lang ba ang artista nga? Mga Kimpaw at Kimpaw na lang parate. Kasi si Kim and Paolo talaga yung super relevant sa ngayong taon, mga Kimpaw. And nakakasiguro ako na ito na naman po ang magiging bato nila kay Kim and Paolo. Wala na bang ibang artista? Bakit Kimpaw na naman ang may project? Bakit sila lang ang parating binibigyan ng project? Sigurado yan mga kakimpaw. Kasi kakatapos lang ng The Alibay, may 2 projects agad na naka-line up sa kanila. As in taon-taon, hindi pa nawawala ng proyekto ang Kimpaw. Samantala, dumako naman tayo dito sa comment ni Miss Vivian Caraig. Sabi niya dito, wow, Kim, sakalam ka talaga. Kasi, very low-key at down-to-earth pa. Kimpaw talaga aswan na winner. Basta only God deeds lamang tayo. Yan ang dapat. Hindi nega po. Yes, and congratulations para po sa Kimpaw. Congratulations sa mga blessings nila. Silang tunay talaga. Kim Chiu lang malakas. And Kimpaw lang malakas. Super down to earth kasi at napaka-low-key ng Kimpaw. Kaya pinagpapala.
Samantala, meron naman post sa X mga kakipi tungkol po sa The Alibay. Talagang nag-trending din po talaga at pinag-usapan ang finale. Ngayon, sabi dito, dahil tapos na nga ang The Alibay, no, habang nag-aantay po tayo ng next project, sabi dito, my most fave scene on The Alibay. Number 1, Kim Chiu and Paolo acting sa death scene. Vincent asked Stella kung okay lang siya. Then Stella found out he was shot after saying yes. Number 2, Canada scenes. I want and free TV. Kim as Alegria. Galing, grabe. Number 4, Vincent's aray. Hashtag The Alibay, unexpected ending. Nako, kung hindi po binago pala mga kakimpaw ang ending, for sure magiging trending po at pag-uusapan sa social media kasi napakaganda rin talaga ng acting nila Kim and Paolo Avellino doon. But anyway, dahil dito sa mga 4 pala to, no? 4 favorite scenes mga kakimpaw, bigla ko tuloy na miss. Ayun na. Naalala ko yung bawat eksena sa The Alibay mga kakimpaw. Bigla ko tuloy na miss si Vincent and Stella. Wala na tayong nasusubaybayan ngayon mga kakimpaw. Kaya sana lang po please, ayan, magawa na nila ang Kopino para meron po ulit tayong susubaybayan mga kakimpaw. Nakakamiss din si Stella at saka si Vincent ang series nila Kim and Paolo. Actually, this is one talaga, linlang at saka ito, super talagang napakagandang nagawa nila Kim and Paolo Avellino kasi ang heavy ng iyakan mga kakimpaw talaga. Kitang-kita mo yung acting skills. Yung What's Wrong with Secretary Kim kasi at saka May Love Will Make You Disappear. Kumbaga parang petics lang sa kanila yon. Although maganda talaga siya, pero petics lang sa kanila yan. Husay na silang artista Pero itong heavy drama kasi talaga mga kakimpaw, iyakan. Andun yung challenge kina Kim and Paolo talaga kasi dapat galingan mo yan. Pag hindi, magiging awkward ang iyak mo, di ba? Iba talaga yung acting skills nila Kim and Paolo Avellino dito. Anyway, dumako naman po tayo dito sa pinagtapat po ni Paolo Avellino hinggil po sa pagnenegosyo mga kakimpaw. Sabi dito, hindi lang sa pag-arte mahusay si Paolo Avellino dahil inamin niyang matagal na rin siyang sumasabak sa mundo ng negosyo. Pero kasi 'di ba, sabi ni Paolo Avellino, marami din po siyang nalugi. Marami na rin siyang na-try, may nag-success, pero lamang ata ang lugi ni Paolo Avellino. Sabi pa dito, hindi lang sa pag-arte mahusay si Paolo Avellino dahil inamin niyang matagal na rin siyang sumasabak sa mundo ng negosyo. Sa katunayan, kakabukas lang niya ng panibagong business. Ganun talaga pag business-minded. Lagi mong iti-take risk. Dapat hindi ka takot na malugi kasi hindi mo malalaman kung magbo-boom yan. Kaya dapat talagang meron kang meron kang pera na handa, mga kakipi. Kasi hindi biro talaga. Sugal talaga yan kapag papasukin mo ang pagnenegosyo. So, buti na lang, ayan, may main source of income pa sila, which is ang pag-artista. Sa panayam sa vlog ng RAR Nation, sinabi ni Paolo Avellino bago pa man siya malink sa pagiging business-minded ni Kim Chiu, marami na rin siyang napasukang negosyo. Not a lot of people know about I ventured into so many business in the past. May mga successful, maraming lugi. Pero I've learned a lot in terms of business. Aniya. Ayon sa aktor, ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ang tamang pagpaplano bago sumabak sa anumang negosyo. Ikinumpara rin niya ang estilo nila ni Kim sa pagnenegosyo. We have our own outlook on how to manage and handle business. Kim is very hands-on. She does everything from everything.
Ako naman, I just chose roles that I know I can do. Paliwanag niya. Nang tanungin kung posible bang maging business partners sila ni Kim balang araw, positibo ang naging sagot ni Paulo. Yes, I'm sure there will be something that comes up, or there will be another opportunity where we get to venture into business someday, said niya. Gayun pa man, aminado siyang mas gusto muna niya ng simpleng negosyo dahil hindi biro ang maging magkasosyo. Yung magaan lang sana kasi alam niyo naman, 'di ba? Ang hirap pag magbi-business together dahil ang daming mga kailangan, ang daming diskusyon lagi. Pero hopefully, we will find something, or hopefully something will come up in the future. Dagdag pa ng aktor. So yan po ang pinagtapat ni Paolo Avellino. May plano ang Kim Pao, pero yung maliit na negosyo muna madaling i-handle. Anyway, let's move on naman sa next topic natin mga kakimpaw, and pumapatungkol nga po ito sa Seoul International Drama Awards kung saan nanalo po si Paolo Avellino sa Outstanding Asian Star category ng Pilipinas mga kakimpaw. And official na nga po kinongratulate ng SDA si Paolo Avellino together with other artists mga kakimpaw. Artists from Japan, Thailand, and Singapore. So, ito yung picture. Sabi nga dito, it's official. Congratulations again, Paolo Avellino, for winning the SDA Outstanding Asian Star Philippines. We are so proud of you, Opa. Uy, Opa na. And alam niyo po ba, nirepost po yan ni Paolo Avellino mga kakimpaw. So, parang si Pao na rin po talaga nagko-confirm. And, ina-announce na it's official na talaga mga kakipi. Dinoble check ko pa yan talaga mga kakimpaw. And si Paolo Avellino po talaga yung nag-repost mga kakipi. So, ayun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.